Magandang araw mga ka-stroke. Ayan, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, for today's video ay pag-uusapan po natin kung saan nanggagaling ang bigat ng ating pong affected parts at kung saan ang main source nito. Mahalaga pong malaman natin ang mga bagay na ito para alam natin kung ano ang ating titirahin sa pag-exercise, lalo na at kung self-therapy ka. So bago po natin gawin yan, ay lalo na kung bago ka pa sa akin channel, inyo po itong i-like at inyo ring i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video kagaya nito na lumalaban sa stroke. So, bago po natin umpisan to, ay syempre, meron po muna akong ibabahagi sa inyo na isang exercise para po sa ating kamay na tinamaan po ng stroke. So, gagamit po tayo nito. Ito po ay power resistant band. Ayan. Ito po ay sinasabit sa pinto. Ayan. Meron po ako nito sa aking pong Yellow Basket sa TikTok kung gusto niyo pong umorder. Kasi malaking bagay ito at maraming steps na exercises ang magagawa nito. Ayan, so ganito po ang gagawin. Ayan. Ayan, papaganyan po. Ayan. Para ma-exercise ang kanyang tricep, ang elbow at ang daliri. Ayan, ganyan po. Pero syempre, mahina pa, lalo na sa mahina pa ang kamay at hindi pa nakaka-grip, ay kukuha muna tayo ng isang rubber pagka babago-bago ka pa lamang po. So, ito na po yon. Kumuha po tayo ng isa. Nababawasan po siya ng goma. Pwede po siyang tanggalan ng goma. Ayan. So, kumuha po muna tayo ng isa. Bali, ganito po ang gagawin natin. Ayan. Iikot po natin siya dito. Ayan. Dahil sa wala pang ang grip. Ayan. Ganito po, ayan, kahit nakabuka yan, hindi siya agad-agad matatanggal kasi nga goma siya at saka nakaipit na ganyan ng tali. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin, nakatas pong ganyan. Ayan po, ayan. Pwede po natin bilangan siya ng 10 repetition. Ayan, pero kung nahihirapan pa at nangangatal pang ganyan, ayan, ay kahit 5 hanggang pababa. Ang may exercise po dyan ay ang elbow at ang forearm at ang tricep. Mahalaga po kasi may activate ang muscle ng tricep. Hindi po ang bicep. Kailangan po tricep ang mauna. Ayan, so gawin po natin. Ayan. 1, 2, 3, 4, and 5. Ayan. So, pwede po natin gawin yan ng dahan-dahan. Lalo na kung mahina pa ang galaw niya, ay pwede po natin gawin dahan-dahan. Ayan. Kahit nangangatal siya, kailangan pilitin natin talaga. Hayaan natin mahirapan ang kamay. Ang importante kasi, mag-activate ang muscle niya. Ayan. So, mamaya, ipapaliwanag ko yan kung bakit. So, ayan po. Gawin po natin yan ng kahit 5 repetition na 63 set. Kada 5, set ulit. Hanggang 3. Ayan. Tapos, syempre, inhale, exhale, pahinga. Ayan. Tapos, another step po. Dito naman, sa dibdib po ito, itatapat na ganyan. Ayan. Tapos, itutulak po ganyan. Medyo mahirap po yan sa mga medyo pabago-bago pa lamang gumagalaw. Ay may kahirapan po talaga siya. Pero kung basta nagagalaw nyo na ganyan, ay gawin natin. Gawin natin. Kaya mo siya mahirapan. Kailangan mahirapan talaga. Ayan. Kung masakit, gawin din natin. Kahit dahan-dahan. No pain,
no gain. Sinasabi ko sa inyo. At yan po ay base sa aking experience talaga at kinulit ko talaga ang aking kamay. At ngayon, ayan, napakaganda resulta. Nagagamit ko na siya. Ayan, so, ganyan po. Gawin din po natin yan kahit 5 repetition na 3 sets din. Parang ganito po. 1. Ayan. Okay lang siya mga tal. Mahirapan. Basta maganda magawa. 2. 3. 4. And 5. Ayan, ganun po. Gawin po natin yan. At malaki po ang may tutulong yan para sa ating po mga joint kagaya ng elbow at ng wrist. At pati na rin sa daliri kahit nakaganyan po. Yan. Kasi po siya po na may nakatali. Yan. Tapos ito po ang isa. Yan. Nakasit po tayo. Yan. Para po ito sa tricep. Yan. 1, 2. Kaya papakita ko sa inyo ang tricep Kasi ang ginagamit ko talaga, mabibigat ng equipment. Kasi nga habang lumalakas, kailangan mag-level up din yung ating mga gadget. Kailangan pabigatin din natin. Ayan, para magkaroon siya ng muscle, mag-activate. Parang ganito po. 1. Ayan, kita nyo yung aking muscle tricep. 2. 3. 4 and 5. Gawin din natin yan ng 3 sets na kahit pa 5 repetition, ganyan. Ayan, at pagka lagi nyo ginagawa yan at lumalakas na ang inyong kamay, ay dadagdagan po natin ng garter. Ayan, hanggang sa isasabit na po natin siya sa pinto. Ayan, para malakas po ang pagpigil. Ganyan po. Malaki pang bagay may tutulong niya. Kailangan kasi may activate natin ay ang tricep, ayan, tsaka ang elbow at ang wrist. So, bali, ito po yon yung ginagamit ko pong goma. Meron po ako nito sa Yellow Basket, sa TikTok po. Bisitahin nyo po. Doon po kayo mag-order, ayan, at magkaroon po kayo ng discount at saka ng free shipping. Ayan, ito po yon. Ang tawag po dito ay resistance band. Ayan. Pwede po natin bawasan ng garter. Ayan. Kung nahihirapan pa, pwedeng isa. Pero sa akin po, ginagamit ko na po ito lahat. Ayan. Kasi po, nag-level up na po ang ating baraso. Ayan. Ayan. Siya po nagbibigay ng lakas. So, yun. Doon po kayo. Bisitahin nyo po ang aking Yellow Basket. At makaka-order kayo nito. Napakarami pong steps ng magagawa dito. Ngayon, saan ba nanggagaling ang bigat ng ating affected parts na tinamaan ng stroke? So, lahat po yan ay nasa joint. Ayan, unang-una po, ang nagdadala po sa lahat, kagaya sa kamay, ay ang balikat po. Ayan, ang balikat po, sunod po ang elbow, tapos wrist, at ang pinakamarami ay ang daliri. So, ganun din po sa paa. Ayan, yung ankle, daliri, tuhod, ayan, nandiyan po lahat at dito po sa bayawang, sa sasaplan po. Nandiyan po lahat ang bigat niyan. So ngayon, iniisip natin, may pilay siya. Bakit siya pilay? Bakit hindi siya maigalaw? Iniisip natin may tama siya. Wala pong tama ang ating affected parts. Siya po ay normal. Kaya nga lang, hindi siya makagalaw dahil sa brain natin. Ayan. Dahil yung ating pong brain na nagbara o kung sa hemorrhagic ay nagkaroon ng pagdurugo, ay siya po ay marami pong naapektuhan na cells at marami rin ang namatay na cells na dapat ay siyang magkukumand sa paggalaw. Dahil halimbawa, kung tinamaan ang iyong kaliwang brain, ang affected sa iyo ay kanan. Kanan po ang mapaparalyze. Kung tinamaan naman sa iyo ay kanan na dito sa brain side, ay ang kaliwa mo naman ang mapaparalyze. So, yun po, ganun po ang nangyari. So, ngayon po, ang ano po dyan ay ang brain and body connection. Ayan. So, nawalan po ng connection yon sa kalahati. Kaya, nangyayari ang mga bagay na ito. So, ngayon, paano ba natin lulunasan ito? So, ngayon, ang ginagawa natin, kaya tayo nag-exercise, ay para ma-activate ulit ang mga muscle. So,
So pagagalawin po natin siya sa pamamagitan ng muscle. Kailangan po ma-activate ang muscle niya sa kagaya ng tricep at saka ng shoulder at saka mga finger. Kailangan siya ay yung iginagalaw siya ng iginagalaw. Ayan, para ipaalala natin sa ating brain ng dati niyang galaw. Kaya nga lamang po ay talagang hindi na siya may babalik ng 100% na dating galaw. So meron pa rin siyang masasabi natin merong kagaya sa daliri, hindi lahat siya ay nakarecover. Meron siyang naiiwanan kagaya nito, hintuturo. Ayan. So ngayon, i-activate po natin, kailangan sanayin natin siya na sanayin ng iginagalaw. At yan po ay base rin po yan sa mga doktor at sa mga physical therapist na professional talaga. So, yun po ang dapat natin gawin. So, i-activate natin, igalaw siya ng igalaw para matandaan. At habang siya ginagalaw ng iginagalaw, maaaring ang ating brain ang makapag-produce ulit na para mai-command ang kanyang galaw. Ayan. So, kailangan siya ay ginagalaw ng iginagalaw at kailangan siya ay mabigyan ng muscle. Ayan. Ito na naman po tayo. Marami po tayong followers at saka subscriber na ang kanilang sinasabi ay yung depression, tungkol sa depression. Marami itong dumadanas ng depression. Yan po ay kasama po talaga yan sa na-stroke. Kasi nga, iniisip nila ay yung mga na-erase sa kanilang buhay. Ayan. Kagaya ng profesyon, hanap buhay, at saka mga kaibigan. Talagang halos nabura nga yan. So, iniisip kasi nila, kaya sila nagkakaroon ng depression, iniisip nila na sila ay kawawang-kawawa talaga. Kaya, at saka ngayon maraming nawala. Napakahirap no, napakahirap no mag-move on talaga. Ako rin ay dumanas din ng ganyan. Talagang feeling ko no na kawawa akong nilalang. Isa pa, pati maging ang talent niya, kasama rin sa nawala talaga. So, paano ba natin lalabanan yon? So, we have to move on. Pero paano? Kailangan kasi natin lumaban. Ayan. Kailangan nating magsumikap para may panalo ang laban na ito. At ang ginagawa nga natin dyan ay kagaya ng mga movement na meron naman tayong pattern dyan na exercises para tayo makabalik. Isipin natin lang na napakahalaga ng buhay, binuhay pa tayo at isa pa ay laging merong pag-asa. Ayan, yun ang isipin natin. Kaya nga tayo buhay. Habang may buhay, may pag-asa, lumaban tayo. Ayan, ang mahalaga para ikaw ay makarecover. Kahit konti ay makarecover ka at ikaw na rin ang unti-unting magpapalakas sa iyong sarili. Ang importante, kasama mo ang pamilya mo, yung magawa mo ang gusto mong gawin, yung makapunta ka sa gusto mong puntahan, yan ang mahalaga. At ang pinaka-importante sa lahat ay buhay ka. Yan nga ang mahalaga dyan. Buhay ka. Ano ang pipiliin mo? Buhay ka. Pero matigas ka na. Pero buhay ka pa. Di ba? Napakahirap no kasi nga hindi ka makakilos. Nakaganyan ka sa bahay. May bisita ang anak mo. Sasabihin ng anak mo, "Huwag po kayong matakot. Buhay po siya." Di ba? So kailangan natin lumaban. Nalalabanan naman Kaya nga lang, ang talagang kailangan, matyaga ka, yung kailangan nagsusumikap ka para lumaban, yung may motivation ka, kailangan maniwala ka sa iyong sariling kakayahan. At isipin mo lagi na may pag-asa. May pag-asa pa. Kahit matagal ka na ganyan, sasabihin mo, ilang taon na, hindi pa rin nagalaw ang aking kamay. Mabibigyan ng galaw yan. Kasi nga, hindi mo siya ginagalaw. Hindi mo siya hinahawakan. Kaya ganon. Tapos hindi ka nga nag-therapist. Pwede mo namang i-therapist nga sarili mo. Pwede ka mag-self-therapist. Kailangan lumaban ka. Halimbawa ko na nga lamang sa inyo ang aking sarili. Ako po ay nung na-stroke, ay talagang paralyzed talaga ang aking kalahati na may tuturing ko talagang patay yung kalahati ko. At matagal din ako nakaupo sa wheelchair at halos magdadalawang taon ako'y nakatayo pero hindi ako nakakalakad at hindi ko rin naigalaw ang aking kamay. Ako lamang po ang nagpumilit kasi talagang ginawa ko, nagsumikap ako
talagang pursigido talaga akong gumaling. Determinado kang gumaling. So, ganun din po ang inyong gawin. At meron naman po tayong mga pattern na movements dyan na talagang nakatulong sa akin at talagang base sa aking experience talaga. Ayan po, mga bagay na yan ang nagpapalakas sa akin. At magpasa hanggang ngayon ay dinadiretso ko pa rin ang exercise at saka ang pagpapractice, training, ay ginagawa ko pa rin magpasa hanggang ngayon. Kagaya na sa dumbbell, ginagamit ko ang dumbbell, pero habang lumalakas siya, dinadagdagan ko ng dinadagdagan yon. So, huwag po nating ititigil yun. Kailangan diretso. Dahil pag itinigil mo po yun, at lalong tinamad ka, at yun nga pahiga-higa ka na matagal, nakaupo ka na matagal, yun po mga exercise na ginawa mo ay mababaliwala. Kasi nabalik siya nabalik. Ayan. At saka isa pa, ingatan din natin na yung ating affected parts ay nakababad siya sa electric fan. Lalong-lalo na yung mga kasama natin na nandun sa lugar na malalamig, kagaya ng malapit sa Tagaytay, kagaya ko, malapit ako sa Tagaytay, ay talagang malamig. At yan po ay kalabang-kalaban ng ating affected parts. So, ganun po ang ating gawin. Kailangan nating lumaban at magsumikap. Kailangan na masipag ka sa pag-exercise. Ang sikreto lang talaga dyan, masasabi ko sa inyo, ay yung ikaw ay gumalaw ng gumalaw. At yung mga pattern na exercise natin ay gawin mo. At yan talaga ang makakatulong din yan. Walang makakatulong din ang mga iniinom na gamot na sasabi makakapagpagalaw, mga haplas-haplas. Hindi po totoo yun. So ngayon habang ginagawa natin ng exercise, kailangan positive din ang iniisip natin na talagang may paroroonan ang ating ginagawa. At sapagkat tayo tinutulungan din naman tayo ng Diyos, ay tulungan din natin ang ating sarili. Oo, nasa sarili mo talaga, nakadepende sa iyong sarili ang iyong paggaling. Kailangan may gawin ka. So, yan po ang aking masasabi ngayon for today's video. Ayan, so maraming salamat po. At sana po, ito pong video ito ay nakatulong po sa ating lahat mga ka-stroke at nakapagbigay din po ako ng inspirasyon sa inyo. At meron din po ako sa ating Facebook, sa akin pong Facebook page, ay meron din po tayong ganitong kagaya nitong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa stroke at sa mga exercises. So maraming salamat po at lagi po natin tatandaan na tayo po lahat gagaling, lalakas at titigas ang katawan sa kantuon. So maraming salamat po and God bless. I love you all.